Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Ara, 29 anyos at taga Zambales. Napasulat ako sa inyo, gawa na rin ang mga pinagdadaanan ko sa buhay. Meron kaming 3 anak ng asawa kong si Francis. Pagtitindahan ang pinagkakaabalahan ko. Dito namin kinukuha ang panggastos namin sa araw-araw. Pero bago ko naipundar ang maliit naming negosyo, si Francis lang talaga ang nagtatrabaho para sa pamilya namin. Pareho kaming lumaki sa mahirap na pamilya. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakapag-asawa kasi ako ng maaga nang mabuntis ako ni Francis. Kaya itinuon ko na lamang ang aking sarili sa pag-aalaga ng aking pamilya. Tony, walang permanenteng trabaho noon si Francis. Kung hindi siya umi-extra sa karinderiya at panaderia, nagko-construction worker ang asawa ko. Masipag naman si Francis, kulang nga lang sa diskarte. Umabot siya sa puntong kontento na siya sa kinikita niya na sapat-sapat lang. Madalas nga, kulang pa. Hindi na siya naghahangad ng sobra. Kaya ako ang tagapukpok sa kanya na magsumikap para sa aming pamilya. Grabe naman si Ate Desi. Parang machine gun yung bibig. Tuloy-tuloy sa pagsasalita, hindi ako makasingit. Umalis na ba si Ate Ay, Desi? lintik. Francis naman! Kanina ka pa ba dyan sa likod ng pinto? Oo, dito ako nagtago nung nakita ko siya paparating. O ayun, wala na. Pero sana narinig mo yung mga pinagsasabi niya tungkol sa atin. Grabe, nakakairita. Pero mas nakakairita ka kasi hanggang ngayon wala ka pa rin nabibigay na pera pambayad sa utang natin kay Ate Desi. Kasi naman. Anong kasi naman? O, tingnan mo, pambihira naman tong bahay na to. Umalis lang ako saglit para bumili ng almusal tapos ganito kagad kakalat yung madadatnan ko. Ay nako, ayan, tingnan mo. Natapon na sa sahig yung gatas na galing sa bote ni Bunso. Kunin mo nga, Francis, dali. Sayang. Sige. Pabihira naman talaga tong bunso mo, no? Bakit? Anong nangyari? Nginat-ngat na naman pala ng batang yan yung tsupon niya eh. Napakapasaway talaga. O, ano namang nakakatawa doon? Naririnig ka ng anak natin, no? Baka isipin niya nakakatawa yung ginagawa niya. Parang natawa lang. May isip niya ba agad yun? Kahit na. Oh, butas na tsupon lang yan, Ara. Ano ka ba? Magkano rin yan kapag binili, no? Buti sana kung palagi tayong may sobrang perang pambili. Madalas nga wala. Laging said ang laman ng wallet ko. Ultimo yung mga tinatabi kong tagbe 25 sentimo nagagalo pag kulang yung pambili natin eh. Eto na naman ba tayo sa usapang pera? O bakit? Mahalaga naman ang pera, di ba? Sinabi ko bang hindi? Hindi nga, pero yung tono mo parang nagrereklamo ka pag pera yung pinag-uusapan natin. Oh, ano na nagre-reklamo? Baka ikaw ang panireklamo. Butas na tsupon lang ng anak mo yung pinag-uusapan natin tapos nasingit na naman yung tungkol sa pera. Tapos pinagbintangan mo pa ako na nagre-reklamo. Ikaw naman yung maraming ebas dyan. Anong ebas? Sabi, satsat. Natural na marami talaga akong ebas kasi totoo naman. Anong ipambibili ko ng bagong tsupo ng anak mo? Sige nga, dahon ng halaman. Ara naman eh. O ano? Buti sana kung may sobra kang pera dyan. Meron ba? Kung meron, akin na. Wala. Kung naman, binigay ko na sa'yo lahat ng kinita ko, di ba? Ni piso, wala nang laman yung bulsa ko. Yan nga yung sinasabi ko eh. Wala tayong pera kaya imbis na tawanan mo yung ganitong bagay, yung ganito na meron tayong pagkakagastosan, mag-alala ka naman kahit papano.
Mag-isip ka rin kung paano madadagdagan yung kita mo. Baka nakakalimutan mo ha, araw-araw tayong gumagastos sa pagkain, tubig, kuryente, gatas, diaper ng mga bata. Tsaka, lumalaki na rin yung mga anak natin. Bukas makalawa, mag-aaral na yung panganay natin. Tapos magugulat ka na lang na dumoble o ang mas masahol pa, trumiple na pala yung kailangan natin pagagastusan. At hindi malabong mangyari yun, Francis. Maniwala ka sa akin. Sakit naman sa ulo niyo mga sinasabi mo. Puro ka na lang tungkol sa pera, tungkol sa gastos, na lumalabas dyan sa bibig mo. Bakit kaya imbis na talakan mo ako, napigain mo ako para kumita ng malaki-laki, bakit di mo na lang ako tulungan magtrabaho? Diba? Nakapagtapos ka naman ng high school, kumpara naman na sa akin na hanggang elementarya lang yung inaabot, sigurado mas maraming oportunidad na magbubukas para sa'yo. Oo, sige. Magtatrabaho ako pero ikaw ang mag-aalaga sa mga anak natin. Teka, ano yun? Ako may iwan dito sa bahay? Ako magbabantay sa mga bata mag-isa? Ayoko! Diba? Kita mo na. Wala pa nga pero kung makaayaw ka, wagas. Parang di mo anak to nga alagaan mo ah. Hindi naman sa ganun. Pero sabi ko tulungan naman tayo. Di ko naman sinabi na ikaw lang yung magtatrabaho tapos ako yung maiiwan dito sa bahay para alagaan yung mga yan. Ano namang alam ko sa pag-aalaga ng mga bata? Ay nako, kung sa bagay. Ikaw nga rin mismo alagain eh. Ano sabi mo? O bakit? Hindi ba totoo? Paano ako naging alagain? Alam mo, Francis, alam ko yung gusto mong gawin natin pero malabong mangyari yun. Maganda naman sana na dalawa tayo nagtatrabaho. Kaso, tinan mo, sino mag-aalaga sa mga anak natin? Sige nga, ang lilit pa ng mga yan, oh. Wala naman tayong malapit na kamag-anak dito. Kanino natin sila iiwan? Sige nga. At saka wag mo rin sabihin na kumuha na lang tayo na mag-aalaga isa pang gastos yun. Tsaka, ayokong ipagkatiwala yung mga anak natin sa ibang tao. Nakakatakot na kaya yung panahon ngayon. Mamaya, malaman na lang natin na pinagmamalupitan na pala sila. O inaabuso. Ginagawa ng kung ano-anong masama. Tsaka ang daming trahedya ngayon, sunod-sunod. Paano pag nagkaroon ng sunog, lindol, baha, tapos wala tayo sa tabi ng mga bata? Paano kung... Kumalma ka lang. Praning ka na naman eh. Praning na kung praning, pero buti na yun kaysa magsisi sa huli. Masyado ka lang talaga advance mag-isip. Ay, ikaw nga dapat ang advance mag-isip para sa pamilya natin. Isipin mo, paano ka makakahanap ng trabaho na maayos ang kitaan para naman makaipon tayo, Francis? Unti-unti nang pumapangit ang kalagayan natin. Pati ako, pumapangit na rin. 27 pa lang ako, pero para na akong 50 kakaisip kung paano tayo gagastos sa mga susunod na araw. Kung may pambili pa ba tayo ng mga pagkain, gatas, diaper ng mga anak natin, ano ba naman? Ay, bumalik na naman tayo sa usaping pera. Ganun kasi kahalaga ang pera. Paulit-ulit ka eh. Sa bagay, sa pera na lang din naman umiikot mundo mo eh. Makasabi ka, parang daling maghanap ng trabaho na may matinong kitaan ha. Sa dami ba naman ang hinihingi ng mga magagaling na negosyante na yan? Mantangin mo, magkakahera lang yung tao, gusto pa nakatapos ng kolehiyo. Ano, hindi pa ba sapat yung marunong kang magbasa, magsulat, tsaka magbilang? Anin mo naman yung pinag-aralan mo sa kolehiyo kung di naman tugma sa tinapos mo yung trabaho mo. Buti sana kung mataas yung sweldo, hindi naman. Kaya nga dapat madiskarte ka. Ano pa bang diskarte ang gusto mong gawin ko? Hindi na nga ako magkanda-ugaga sa trabaho, di ba? Wala na kaya akong pahinga. Tapos pag uwi ko pa dito sa bahay, bubungangaan mo pa ako. Kailan kaya ako uuwi, nakalmado ka, tapos nakangiti ka lang. Gusto ko naman yung katahimikan kahit paminsan-minsan. Ay, ganon. Di pumunta ka doon sa sementeryo, tahimik doon. Malapit na. Ay, talaga naman. Ingay mo. Dahil mo pa yung bungangera chismosa dyan sa labas. Siguro miyembro ka ng federasyon nila, no? Sasasabi mo dyan, wala na akong panahong chumismis. Ang akin lang, Francis, sana naman ayusin mo, galingan mo. Lalo kang manggigil sa pagtatrabaho. Huwag kang makontento sa kinikita mo lang, lakihan mo pa. Itatak mo dyan sa kokote mo yung mga anak mo. Gawin mo silang inspirasyon para lalong magsumikap. At hangarin mo na umasenso tayo. Tony, maliit pa ang mga anak namin ni Francis noong mga panahong yun. Wala ring mag-aalaga sa kanila, kundi ako lang. Ayoko rin naman ipagkatiwala ang mga bata sa ibang tao. Bukod sa nakakahiya, hindi ako kampante na hindi ako nag-aalaga sa kanila. Baka mamaya, mapano pa ang mga anak ko. Kaya walang nagawa ang mister ko kundi tanggapin ang mga sinabi ko. At umasa ako na sana tuparin niya ang mga pinangako niya sa akin. Napakailap ng oportunidad kapag mahirap ka lang.
Idagdag mo pa na elementarya lang ang natapos ni Francis. Kaya bilang lamang ang mga trabahong maaari niyang pasukan. May mga gabi tuloy na hindi ako makatulog ng maayos dahil sa kaiisip kung paano namin mairaraos sa mga susunod na araw. Minsan, hindi ko mapigilang maiyak na lang dahil sa sitwasyon ng aming buhay. Kung sa pagdarasal lamang, suki na ako dyan. Araw-gabi, nananalangin ako ng isang himala. Isang himala na sana mayroong oportunidad na kumatok sa aming bahay na mag-aahon sa amin sa kahirapan at pagiging kapos. Bihira naman buhay to. O na nga naglaba, ako pa magtutupi. Kagabi ko pa inutusan si Francis na tupiin itong mga nilabhan ko. Nandito lang naman siya sa bahay, pero hindi pa rin naman ginawa. Ay naku, talaga naman, kahit kailan na ba? Teka, anong amoy yun? Ay, hala, nasusunog ang kanin! Francis! Francis, nagsasaing ka ba? Ay, naku, teka, pupuntahan ko nga. Ay, Diyos ko naman, anak ng tuknening. Pumuntik nang maging totong lahat. Ay, Francis! Francis, asan ka ba? Yung sinahin ko! Uy! Oh. Ala, sunog na. Paano hindi masusunog? Pinabayaan mo, iniwan mo. Pasensya na. Ano bang magagawa ng pasensya mo? Sige nga. Tsaka, ano ba kasing inaatupag mo? Bakit mo iniwan yung sinaing? Ano? Ano? Naglalaro ako ng mobile game sa cellphone eh. Mahina kasi yung signal dito kaya lumabas ako para sumagat Ay, ng... nako, Diyos ko naman, Francis. Dahil lang sa lintik na cellphone na yan. Kaya nga pasensya na. Ano pa ba magagawa ng pasensya mo? Nasunog na nga tong kanin. May makakain pa naman siguro rito pero marami na ring nasayang. Naku, buti sana kung kumakain ka ng tutong ang arte-arte mo. Ay, talaga naman. Tama talaga sinasabi, no? Kakapikong ka na Mas eh. nakakapikon ka. Buti sana kung marami tayong bigas na pansaing Huling saing na natin tong ngayong araw. Ay, grabe naman tong buhay na to. Mahirap na nga tayo. Meron pa akong asawa na lutang at isip bata. O basta, ikaw nang kumain nitong tutong ha? At wag na wag ka magre-reklamo, kundi lagot ka sa akin. Francis! Francis, nasa labas ka na naman? Huwag mo sabihin naglalaro ka na naman dyan, ha? Tatamaan ka na talaga sa akin. Ay, hindi ah. O, anong ginagawa mo sa labas at bakit hawak-hawak mo na naman yung cellphone mo, ha? Pagka ko talaga nainis, isasanla ko na yan. Sakto, kapos pa naman tayo sa pera. Kung pagdiskitaan tong cellphone ko, kailangan na kailangan ko to eh. Nakakasagabal na Kapag hawak mo yan, parang ayaw mo ng bitiwan. Mas prioridad mo pa nga yan kaysa sa mga anak mo Ni hindi ka nga makapaghugas ng pinggan. Pagkatapos mong kumain, dumiretso ka na kagad sa labas at nag-cellphone. Di ba bilin ko sa'yo, ikaw naman na maghuhugas? Sabi ko naman sa'yo, ako na maghuhugas sa mga plato, di ba? Nagpapababa lang naman ako ng busog ko. Sandali lang naman. Wala na, natapos ko na. Oh, Malay ko ba kung ano oras mo pa gagawin yung inuutos ko? huwag ka na magalit. Sige na. Baka mamaya, tumanda ka na maaga yun. O bakit? Hindi pa ba ako mukhang matanda sa konsumisyon sa'yo? Pinagdiinan mo pa talaga? Sorry na nga kasi. Pero tingin ko matutuwa kasi babalita ko. Babalita? Anong ibabalita? Siguruhin mo lang na matutuwa talaga ako, ha? Oo nga. O ano nga yon? Kausap ko kasi si kumpare. Si Anton. Yung ninong ng pangalawa natin, naalala mo? Tumawag ako kaya lumabas ako saglit. Anong pinag-usapan nyo? Tungkol sa trabaho niya. Naghahanap daw ng mga trabador sa kusina yung restaurant na pinagtatrabahuan niya sa Maynila. Tinawagan niya ako agad kasi nga nagsabi ako sa kanya na pag may bakante sa pinagtatrabahuan niya, sabihin niya na ako. Teka. O bakit? Ano nga ulit? Saan daw? Sa Maynila? Oo. Tama ba yung dinig ko? Oo, Maynila nga. Bakit? Ano bakit? Halos 5 hanggang 6 na oras kaya ang layo nun dito sa lugar natin. Kung doon ka magtatrabaho, paano ka na uuwi? Sige nga, nakakapagod yon. Ano ka ba naman? Siyempre hindi na ako makakauwi nun dito. Anong hindi uuwi? Sira ulo ka ba, Francis? Hindi ka natitira dito sa atin? Kumalma ka nga lang muna.
Kasi mainit agad yung ulo mo, hindi pa nga naririnig yung sasabihin ko. Huwag kang ganun. Paano hindi iinit agad ang ulo ko? Hindi ka na uuwi dito sa bahay ka mo eh. Ayun na nga. Dahil malayo nga yung Maynila dito sa atin sa Zambales at imposible mag-uwian ako araw-araw, naisip ni Anton na hatihan ko na lang daw siya sa renta ng maliit niyang apartment na malapit daw doon sa pinagtatrabahuan nila. Doon na lang daw ako tumuloy tapos uwi na lang ako dito pag day off ko. Aba, sira ulo ka nga. Pareho kayo niyang kumpare mo. Ano bang problema mo? Di ka ba masaya na may oportunidad na dumating sa akin? Malaki raw yung kitaan sa trabaho nila. Tapos may mga benepisyo pa. May pabigas sila kada buwan. Kalahating kaban. Malaking bagay yun para sa atin. Oo nga, andun na nga tayo. Pero iiwan mo talaga kami rito ng mga bata? Uuwi naman ako. Ano ka ba? Di nga naggabi-gabi. Kasi nga malayo yung trabaho, di ba? Pero uuwi ako. Hindi ko kayo iiwan. Tsaka ara naman, nasa Pinas pa rin naman ako. Di naman dagat yung pagitan natin. Pero hindi ko nga kayang alagaan yung mga anak natin ng ako lang. Lalo na tuwing gabi, pagod na pagod ako lagi. Hindi ko na nga sila magawang intindihin lahat kaya kailangan ko ng tulong mo dito. Kaso sayang naman tong inaalok sa akin ng kumpare ko. Oo, nandun na ako, mahihirapan ka. Pero ako rin naman, kasi akala mo ba madaling malayo sa inyo? Sa mga anak natin, ha? Siyempre hindi. Mamimiss ko yung mga bata pero naisip ko na tama ka. Kailangan kong dumiskarte sa buhay at hangaring umasenso para sa pamilya natin at sa kinabukasan ng mga anak natin. At ito na yun, oportunidad na yung lumalapit sa atin. Konting sakripisyo lang para sa atin. Kasi kapalit naman nun, mas maayos na buhay. Kaya sige na, Ara, pumayag ka na. Pumayag ka na magtrabaho ko sa Maynila. Ayoko nga sabi. Hindi ka pwedeng malayo sa amin. Sige na, Ara. Para na rin naman sa pamilya natin to sa mga anak natin. Para makaipon tayo. Pangako, magpapakabait ako doon. Lagi akong uuwi rito tuwing day off ko. Okay? Tapos, magbabanding tayo. Mamamasyal tayo. Dadali natin ang mga anak natin sa mga pangarap nilang puntahan. Tony, natuloy si Francis sa pagluwas at pagtatrabaho sa Maynila. Kahit na alam kong mahihirapan akong mag-isa sa pag-alis niya, tinatagan ko na lang ang aking loob. Kung yun na nga ang sagot sa matagal ko ng dasal na himala, ibig sabihin, makakaluwag-luwag na ang pamilya namin. Pinanatag naman ni Francis ang loob ko sa mga sinabi niya nung nag-usap kami. Kaya nga buo ang tiwala ko sa mister ko na sa paglayo niya sa amin upang magtrabaho sa Maynila ay kami lamang ang laman ng kanyang isipan. Panalangin ko lang na sana manatili siyang ligtas at hindi siya mapasama sa mga taong kapahamakan lang ang dala. Tony, 2 beses sa 1 buwan lamang kung umuwi sa Zambales ang mister ko dahil magastos daw at nakakapagod ang biyahe. Inunawa ko yun dahil hindi naman pumapalya sa pagpapadala ng pera tuwing sahod ang aking asawa. Kaya lang makalipas ang 2 buwan, napansin ko na dumalang ang pag-uwi ni Francis sa amin ng mga anak niya. Sobrang lungkot ko, Tony. Para akong masisiraan ng ulo, lalo na at palagi siyang hinahanap sa akin ng mga bata. Tony, sa paglipas ng mga buwan ay naging maayos naman ang lahat sa amin. Kaya lang kalaunan ay nagkaroon din ng pagbabago. Kung nung una ay 2 beses pa kada buwan umuuwi si Francis sa Zambales, naging 1 beses na lamang. Hanggang sa tuluyan na ngang hindi nakakauwi ang asawa ko. Katwiran niya, gusto niyang magtipid ng pera at imbis na gastusin niya sa pamasahe ang sweldo niya, ay ipapadala na lang daw niya sa amin. Bukod doon ay siya raw ang sumasalo sa tuwing may absent sa mga katrabaho niya. Gusto raw niyang patunayan na malaki ang kanyang ambag sa restaurant na pinapasukan niya.
Gusto kong, o siguro kung ako lang, ay matitiis kong mawalay sa mister ko dahil kailangan niya magtrabaho sa malayo. Ngunit hindi ang mga anak namin. Walang araw na hindi nila tinanong sa akin kung kailan uuwi sa bahay ang papa nila. Palagi nilang hinahanap si Francis, lalo na yung panganay ko dahil nga malapit sila sa isa't isa. Bukang bibig nila ang tatay nila. Bagay na lagi ko naman sinasabi sa aking asawa. Pero hindi pa rin umuwi sa bahay namin si Francis. Talagang pinangatawanan niya ang pasya niya na magtipid. Kaya nga nakapagdesisyon akong kami na lang ang lumuwa sa Maynila para sorpresahin sana si Francis. Alam ko naman ang address ng pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Excited at tuwang-tuwa ang mga anak ko nang umalis kami sa Zambales para lumuwas sa Maynila. Habang nasa bus, wala silang ibang sinabi kundi makikita na nila sa wakas ang papa nila. Nasaan na kaya si Francis? Tama naman tong restaurant na pinuntahan ko. Ma'am, sino po kayo? Ha? Ako si Ara, asawa ni Francis. Andyan ba siya? Nandito po pero... Pakisabi naman, hinahanap ko siya. Si Ara Camo, yung asawa niya. Eto, kasama ko rin yung mga anak namin. Sabik na sabik nga silang makita ng papa nila eh. Sige na naman, kahit saglit lang. Sige po, dyan lang po kayo. Babalikan ko po kayo. Tatawagin ko lang po si Francis. Ay, sige, salamat. Ay, Francis! Ara! Teka, anong ginagawa niyo dito? Malamang, miss na miss ka na namin kaya pumunta kami rito ng mga bata. Sana hindi niyo na ginawa. Ha? Bakit naman? Halika na, sa labas na tayo mag-usap, huwag dito. Sandali. Aray, bakit naman sa labas? Aray Halika. ko! Aray ko, Francis, bitiwan mo nga ako! Yung mga anak mo halos magkandadapa-dapa na pwede ba bagalan mo yung paglalakad mo? O yan, dito tayo mag-usap. Bakit naman dito lang? Ano ba tong pinagdalhan mo sa amin? Pwede naman tayo mag-usap sa mas maayos-ayos na lugar. Bakit dito pa sa Eskinita? Sabihin mo nga, ano ba ginagawa niyo rito, ha? Anong ginagawa niyo rito ng mga bata? Ba't kayo lumuwas sa Maynila? Ba't kayo pumunta rito sa trabaho ko? Bakit hindi? Hindi ka na kaya umuwi sa atin? Anak naman ng tinapa, oh. Di ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na masyadong magastos kapag umuwi ako sa atin. Tsaka ang dami kong ginagawa dito, oh. Tambak yung trabaho ko sa araw-araw. Malinaw naman yung mga paliwanag ko sa'yo, di ba? Oo nga, pero... Pero hindi ka nakakaintindi. Sinubukan ko namang intindihin, pero etong mga anak mo, hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Namimiss ka nila, syempre. Lagi ka nga nilang hinahanap sa akin eh, lalo na tong panganay natin. Eh di sana pinaliwanag mo na lang sa kanila na kailangan magtrabaho ng papa nila para meron siyang pambili ng mga laruan. Hindi laruan ang kailangan ng mga anak natin, Francis, kundi isang ama. Kailangan nila ng presensya mo. Ara, ano bang kadramahan yan? Para mo namang sinasabi na pinababayaan ko kayo. Na hindi ko ginagampanan ng mabuti yung tungkulin ko bilang tatay sa mga anak natin. Eh kaya nga ako nagtatrabaho, di ba? Para kumita ng pera na ipapadala ko sa inyo at nang may magamit kayong pambili ng pagkain at luho ng mga anak natin. Diyos ko, alam ko naman yun, Francis. Masaya naman ako na ginagawa mo yan para sa pamilya natin. Na iniisip mo kami, lalo na yung mga anak natin. Pero sana naman maintindihan mo rin na hindi lang sa pera umiikot ang lahat. Anong hindi lang sa pera umiikot ang lahat? Okay ka lang? Eh nung hindi pa ako nagtatrabaho, nung di pa tayo nakakaluwag masyado, wala kang iba sinabi kundi pera. Kailangan ko maghanap ng pera, ganito, ganyan. Pera na lang yung mahalaga sa'yo sa lahat ng ginagawa. Ano ka ba? Mahalaga rin sa akin ang pamilya natin. Sus. Tsaka ang punto ko rito, yung hindi mo pag-uwi sa bahay kahit isang beses sa isang buwan. Grabe naman yata ang pagtitipid yan, Francis. Magkano lang naman na magagastos mo kumpara sa saya na mabibigay mo sa mga anak natin kapag nakita ka nila, hindi ba? Siguro may tinatago ka, no? May tinatago ako? Sinasabi mo dyan? Na may ginagawa kang kalokohan dito, kaya hindi mo magawang umuwi sa atin doon sa Zambales. Ano? Siguro may babae ka rito. Aminin mo, meron ano? Para naman eh. Meron o wala? Siyempre wala. Bakit ko naman maiisip naman babae? Pamilyado na ako.
Tsaka sakit lang ng ulo yun. Sa'yo pa nga lang, grabe na sakit ng ulo ko eh. Ano sabi mo? Wala. At saka Francis, sandali ha. Bakit ba galit na galit ka? Buong akala ko pa naman matutuwa ka kapag nakita mo kami ng mga bata. Na masusurpresa ka namin. Kaso hindi Iba yung nangyari sa inaasahan namin na dapat mangyari. Nasurpresa nyo naman talaga ako eh. Hindi nga lang ako natuwa kasi biglaan yung punta ninyo. Tsaka masyado kayong atat. Uuwi naman ako sa atin. Bumubuelo lang ako. Wala pa naman ako ngayon. Bayaran din ng renta doon sa inuupahan namin ng kumpare ko. Tapos, kakapadala ko lang din sa'yo, di ba? Alam mo, hirap sa inyo. Hindi kayo makapaghintay. Pag gusto nyo, ura-urada. Dapat nasusunod. Mabuti pa, umuwi na kayo. Ha? Ano sabi mo? Pauuwiin mo kami. Nakararating lang Wala namin. akong pakialam. Abala ako sa trabaho ko. Kita mong punuan yung restaurant namin, di ba? Kailangan ako doon. Storbo kayo eh. Maya-maya, hanapin na ako ng amo namin. Sigurado, mananagot ako doon. Hindi ba pwedeng hintayin ka na lang namin? Anong hintay ng pinagsasabi mo dyan? Hanggang matapos yung trabaho mo. Maghihintay na lang kami ng mga bata para hindi kami makaabala sa'yo. O, saan kayo maghihintay? Ha? Sa loob ng restaurant? Di ba kinahiya? Kanina nyo pa ako inaabala. Tsaka hindi pwede. Anong hindi pwede? Huwag nyo na akong hintayin. Kasi hindi ko alam kung anong oras matatapos ang trabaho ko. Madalas overtime kami sa dami ng gawain. Kaya nga mabuti nyong gawin, umuwi na lang kayo sa atin. Francis naman! Sige na, Ara, umuwi na kayo. Huwag ka na makipagtalo. Baka makarinig ka lang sa akin. Teka, alam ko meron akong 500 dito sa bulsa eh. Oh, tip to ng customer namin kanina. Pwede mo na. Anong gagawin ko dyan? Oy, di pa masahin nyo pa uwi. Sige na, huwag ka na makipagtalo, umuwi na kayo. Mag-usap na lang tayo sa cellphone. Tatawag ako pag natapos yung trabaho ko. Seryoso ka ba talaga? Nakikita mo tong mukhang to? Mukha ba akong nagbibiro? Ha? Sige na, umuwi na kayo. Babalik na ako sa loob. Kami, mabad trip sa akin yung amo ko. Bigla na lang akong tanggalin sa trabaho. Isa na lang tayo pupulutin yan pag nagkataon. Sige na, umalis na kayo. Umuwi na lang kayo ng mga bata sa atin. Tony, akala ko yakap at halik ang isasalubong sa amin ni Francis nung dumating kami ng mga anak namin sa pinagtatrabahuhan niya. Ngunit nagkamali ako. Bukod sa galit at masasakit na salita, halos ipagtabuyan din niya kami. Wala na akong nagawa kundi kunin ang 500 piso na inabot niya sa amin para pamasahe pa uwi. Buti na lang talaga at nag-abot pa siya ng pera dahil kulang na ang dala kong pera. Umasa kasi ako na maaari kaming magpalipas ng gabi sa tinutuluyan ng asawa ko. Iyak ng iyak ang mga anak namin dahil nga ayaw pa nilang mawalay sa tatay nila. Pero kailangan na naming umuwi kasi wala namang kaming matutuluyan sa Maynila. Kaya nagtungo na lang kami ulit sa terminal ng bus pabalik ng Zambales. Tony, sobrang sama ng loob ko kay Francis. Hindi rin maganda ang kutob ko. Agad akong naghinala na baka may itinatago siya sa akin. Sa mga sumunod na araw ay naging tahimik lang ako. Hindi ko tinetext o tinatawagan si Francis. Nagre-reply naman ako kapag kinukumusta niya ang mga bata. Pero hanggang dun lang. Makaraan ng 2 linggo, umuwi sa Zambales si Francis. Marami siyang dalang pasalubong. Mga pagkain at laruan para sa mga bata at bagong damit at bag naman para sa akin. Alam ko na paraan niya yun para humingi ng dispensa sa nangyari. Gulat na gulat pa nga ako nung tiningnan ko yung presyo ng mga regalong dala niya. At agad ako nagduda kung bakit maraming perang pambili ang aking asawa. Baka ako may iba nang ginagawa si Francis sa Maynila. Kaya naman hiniling ko sa kanya na sana ay magtayo na lang kami ng maliit na tindahan para hindi na niya kailangang mapalayo pa sa amin. Ikaw talaga, no? Kung ano-ano mga naiisip mo. Hindi ka pa ba masaya na medyo mas angat na yung kalagayan natin ngayon kaysa dati? Tingnan mo, siya ng mga anak mo. Naglalaro ng mga pasalubong ko. Ayos-ayos ng trabaho ko rin sa Maynila. Sumusweldo ko na matino. Tapos paalisin mo ko para lang magnegosyo rito.
Ayoko. Ha? Sayang yung mga pinagpaguran ko doon. Isa pa, may malalapit na akong kaibigan doon ng mga maaasahan ko. Tapos yung amo ko, malaki yung tiwala sa akin. Sayang yun. Marami pa sanang magagandang oportunidad sa Maynila. Matanong lang kita, Francis, ha? Yung amo mo ba, yung may-ari ng restaurant na pinapasukan mo, babae ba o lalaki? Babae. Paborito nga ako nun eh. Maganda trato niya sa akin kumpara doon sa ibang Maganda yung trato sa'yo? Gaano kaganda? Anong klaseng tanong yan? Bakit? Nagtatanong lang naman, anong masama doon? Parang nung nakaraan mo pa nababanggit na kesyo natutuwa sa'yo yung amo mong babae, na malapit kayo sa isa't isa, paborito ka niya. Paano nangyari yon? Kabago-bago mo pa lang doon, sige nga. At saka, nakakapagtaka lang kasi. Ano na naman ba yun? Ay, ang mga dala mo. Ano yun? Ito? Oo. Mga pasalubong ko sa inyo? Oo, tama, yun nga. Kasi ang mamahal, tapos yung sweldo mo pa, hindi naman ganong kalakihan. Sapat lang yun para makabili tayo ng pandalawang linggong pagkain. Pero hindi na para bumili ng mamahaling bag, damit at saka sapatos. Kung todo tipid ka nga sa pamasahe, di ba? Ni halos ayaw mong umuwi rito kasi kamo, nag-iipon ka. Tapos biglang ganyan. Ano, Francis, yun totoo? Sabihin mo, magsabi ka ng totoo. May kinalaman ba yung amo mong babae kung bakit biglang dumami ang pera mo at kung bakit ayaw mong umalis sa trabaho mong yan? Diyos ko naman, Ara. Ano gusto mong palabasin? Masyado kang malisyoso eh. Aba, hindi mo naman ako masisisi. Malayo ka sa amin. Aba, malay ko ba kung may ginagawa ka na palang kalokohan dyan sa Maynila. Kayo nung amo mong mabait sa'yo. Ay, ako. Ano nga, aminin mo. Tama ako, no? Ara, walang ganon. Wala akong ginagawang kalokohan kung ano man yung nasa isip mo. Talaga ba? Oo nga. Bakit ang dami mong pera? Saan galing to? May iba ka bang trabaho? May racket ka? Alam mo, baka nagsusugal ka. Gumagawa ka ba ng illegal? Okay ka lang? Ano ba naman yung iniisip mo? Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Saan galing yung perang pinambili mo ng mga mamahaling gamit? Abay, syempre sa trabaho. Sa ipon, ganun. Nag-ipon ka? Para lang lustayin sa mga material na bagay? Alam mo, itigil na natin tong usapan na to, ha? Walang kwenta. Kung ayaw mo regaluhan kita at bigyan ng ekstrang pera, edi wag. Di ko na ulitin tong ginawa ko. Total, di ka naman marunong magpasalamat sa lahat ng Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko! Ang dami-dami mo pang sinasabi, ang simple-simple lang ng tanong ko. Isang tanong, isang sagot lang. Saan nanggaling ang pera mo? Ano, sa amo mo? Sa pagkabait-bait mong amo? Ara, Huling tanong, Francis. Saan galing yung pera mo? Kapag hindi ka pa sumagot, ibig sabihin tama ang hinala ko sa'yo. sige na, aminin ko na. Sa amo ko galing yung pera. Pero wala kaming relasyon, ha? Hindi kami ganun. Pero binibigyan niya ako ng pera eh. Yun, kapalit ng Ano? serbisyo ko sa kanya. Ano serbisyo? Ano serbisyo yon? Alam mo na yun. Anong alam, Francis? Anong ibig mo sabihin? Linawin mo! Ara, malungkot yung amo ko. Malayo sa asawa. Madalas pa nga nilang pinag-aawayan yung tungkol sa mga anak nila. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Wala naman akong pakialam dyan. Makinig ka muna kasi. Mamaya ka na magsalita, ha? Para maintindihan mo yung sinasabi ko. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ano yung serbisyo yung ginagawa mo sa amo mo at bakit ka binabayaran? Ano ba to? Ano? May nangyayari ba sa inyo? Kinakama mo ba siya? Kinakama mo ba yung amo mo? Kapalit ng pera. Walang iya ka, nakakadiri ka! Ang kapal ng mukha mo! Tapos sasabihin mo wala kayong relasyon? Ano palang tawag dyan sa kababuyang ginagawa mo? Wala nga. Hindi ko naman siya mahal eh. Nandidiri rin ako sa kanya pero tinitiis ko na lang. Kasi malaki nga yung binabayad niya sa akin. Kaya naisip kong patusin na. Kasi pandagdag kita na rin para sa pamilya natin. Para sa mga bata. Dinahilan mo pa talaga yung pamilya natin. Hayop ka, Francis! Ara, sana unawain mo naman na kaya ako lang ginawa yun. Paano ko uunawain? Sige nga! Paano? Gusto mo manahimik na lang ako? Ganun? Gusto mo supportahan ko pa yung panloloko mo sa akin? Hindi ko rin naman to ginusto
ginusto eh. Ha? Hindi ko ginustong magtaksil sa'yo. Kasi mahal kita. Pero wala na ako nagawa lalo na nung inalok niya ako ng malaking pera. Pinromote niya na rin ako kaya tumaas yung sahod ko. Ara, intindihin mo na kailangan kong gawin yun para makaipon ng malaki at mabilis. Pero ano, hindi ka ba masaya? Wala ka bang utak, Francis? Saan ako magiging masaya? Sige nga. Eh di sa wakas, nakaluluwag na tayo. Na hindi na lang sapat o kulang yung pera na meron tayo kundi sobra-sobra. Pag tinuloy-tuloy ko itong racket ko, itong ginagawa namin, asenso tayo. Mabibigay ko sa mga anak natin yung mga gusto nila, pati sa'yo. Mabibigay ko yung mga gusto mo. Mga bagay na matagal mo ng pangarap mabili. Pangarap ng pamilya natin. Lahat yun. Kaya sana naman, Ara, sana wag mong masamayin tong ginagawa ko. Hindi ko naman mahal yung amo ko eh. Hindi niya rin naman ako mahal. May asawa siya. Eh, pampalipas oras lang namin yung isa't isa. Ito na yung pinakamagandang gawin eh. Kaya sinunggabang ko lang. Hindi ko na pinalampas. Trabaho lang to, Ara. Trabaho lang. Walang personalan. Tony, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng araw na yon. Sobrang galit ko kay Francis nang sabihin niya ang pinaggagawa niya sa Maynila. Ang nakakatawa nito, binibilog pa niya ang ulo ko. Pinagdiinan sa akin ng asawa ko na oportunidad na dumating. Kaya naman hindi na niya pinalagpas pa. Bukod doon, malaking tulong naman talaga ang dagdag na pera na kinikita niya upang makaraos ang aming pamilya araw-araw. Muli rin niya akong pinaulanan ng mga pangako. Pangakong magpapatayo kami ng magandang bahay, makakapag-aral sa maayos na eskwelahan ng mga anak namin, at kahit kailan ay hindi na kami magugutom pa. At aaminin ko, Tony, napakagaling mangumbinse ni Francis. Sa sobrang galing, kahit alam kong may mali, ay kinukonsidera ko ang mga katwiran niya. Gustong-gusto ko sanang makipaghiwalay nung mismong araw na yun. Kaya lang alam kong hindi makabubuti para sa mga bata ang mawala ng ama. Ganun na rin ang sustento. Kaya kahit labag at masakit sa loob ko, pumayag akong makipag-ugnayan si Francis sa amo niyang babae kapalit ng pera. Pinanghawakan ko ang pangako ng asawa ko na ginagawa lang niya ang bagay na yun para sa aming pamilya. Na hindi niya mahal ang amo niya, na sinasakyan lang niya ang gusto nito para mapakinabangan niya. Pero sa isip ko, nandidiri ako dahil meron akong kahati sa katawan ng asawa ko. Tony, ilang beses kong kinumbinse ang sarili ko na para sa pamilya namin ang ginagawa ni Francis. Na hindi yun masama dahil malaki ang pakinabang ng perang kinikita niya para sa amin. Simula kasi nang gawin ni Francis ang bagay na yun, malaki ang nagiging sobra sa padala niya. Kaya naman nabibilhan ko na ang mga anak ko ng mga bagay na matagal na nilang pinapangarap. Naipapasyal na namin sila sa mga magagandang lugar. At sobrang sarap sa pakiramdam bilang magulang na makitang masaya ang mga anak namin. Pero syempre, may mga gabi na hindi ako mapalagay. Yun bang kahit masaya naman ang nangyayari dahil nga maluwag na kami sa pera, ay hindi pa rin panatag ang aking kalooban. Hindi ko mapigilang mag-isip na baka panandalian lamang ang saya na aming nadarama. Napapraning ako. Minsan pa nga ay naninikip ang dibdib ko sa tuwing uniisip ko na baka anumang sandali
ay masira ang pamilya namin dahil sa ginagawa ng asawa ko. At unti-unti na nga yung nangyari nung muli ay dumalang na naman ang pag-uwi ni Francis sa bahay namin sa Zambales. Oh, mga anak, kain na kayo ha? Nakahanda na yung pagkain sa mesa. Ma, darating pa po ba si Papa? Ha? Nak, hindi pa makakauwi ang papa niyo eh. Bakit po hindi? Nangako siya na uuwi, di ba? Sabi pa nga niya, sabay-sabay daw tayong kakain. Oo nga eh, pero huwag ka mag-alala nak, malapit na. Malapit naman na siyang umuwi eh, pero hindi lang muna ngayong araw, okay? Eh kailan po? Lagi mo na lang sinasabi na malapit na siyang umuwi. Pero di naman siya umuwi. Miss na po namin siya. Pauwiin niyo na po rito si Papa. Sige na po. Oo nak, sige, sasabihin ko yan sa papa niyo ha? Pwede po bang tawagan natin si Papa? Gusto ko po siyang kausapin, Ma. Sige na po. Tawagan na natin siya. Oo na, sige. Pero ako na muna kakausap sa kanya ha? Tapos mamaya ikaw naman. Teka, asa na ba yung cellphone ko? Eto. Tatawagan ko ng papa niyo ha? Francis, nasan ka na ba? Anong oras na oh? Sigurado tapos na naman ang trabaho mo, kaya bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hindi ka rin nagre-reply sa mga text at chat ko. Ano na ba nangyari sa'yo dyan? Hello? Ay, sa wakas. Ara, ano ba? Anong ano ba? At bakit galit ka dyan, ha? Dapat nga ako pa yung mas galit kasi kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Text ng text at chat ng chat. Hindi ka man lang sumasagot. Kasama ko kasi kanina si Olivia. Sinong Olivia? Eh di yung amo ko, malamang. Kasama ko kanina kaya hindi ko masagot yung mga tawag mo tsaka di kita ma-replyan. Pasensya ka na. Ayaw niya kasi akong pakawalan eh. Buti nga nakatulog na siya ngayon kaya nakatakas ako para sagutin tong tawag mo. Bakit ba kasi tawag ka ng tawag? Ba't mo ba ako hinahanap? Ay, wow! Bakit nga ba? Eh, ikaw lang makakasagot ng tanong mo. Loko ka talaga. Ara, pwede ba wala akong panahon sa ganyan? Pagod ako. Pagod ka. Kasi pinagod ka nung Olivia na yon, ganon. Ara naman eh. Ara naman mo yung mukha mo. Totoo yung sinasabi ko, ano? Pagod ka kasi pinagod ka niya. In fairness dyan sa amo mong may edad na ha, mukhang malakas pa rin at maliksi sa kama. Hindi ito yung tamang panahon para pag-usapan natin yan. Tsaka ano ba kinagagalit mo? May nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Pumayag ka. Pinayagan mo ako. Kapalit ng pera na nakukuha natin sa amo ko. At yun naman ang ginagawa ko. Pumayag nga ako dahil wala naman akong karapatang humindi, di ba? Kahit umalma ako, sarado na yung utak mo. Kaya nga kahit masakit, kahit ayoko, umuo na lang ako para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. Pero nangako ka sa akin na hindi mo pababayaan ang anak natin, Francis. Hindi lang sa perang pinadadala mo, kundi ikaw mismo bilang tatay sa kanila. Kaya lang, mukhang nakalimutan mo na naman yata yung pangako mong yon. Hoy, para sa kaalaman mo ha, laging umiiyak ang mga anak natin, hinahanap ka nila. Lagi silang nagtatanong kung kailan ka raw uuwi, lalo na tong panganay mo. Kanina nga lang gusto niya na sabihin ko raw sa'yo na umuwi ka na dahil miss ka na nung bata. Nakailang beses na akong iniyakan noon, Francis. At nakakabaliw na. Miss na miss ko na rin naman sila. Kayo. Kaya nga sinabi ko sa'yo nung nakaraan na uuwi rin ako. Basta maghintay lang kayo. Oo nga, pero yun naman ang lagi mo sinasabi, di ba? Pero hindi ka rin naman umuwi sa atin. Palagi ka na lang nangangako sa mga bagay na hindi mo naman gagawin. May dahilan naman kung bakit hindi ako nakakauwi. At ano namang dahilan? Yang malandi mong amo. Yung pinatawag ka niya para samahan siya kasi nag-away kuno sila ng asawa niya, ganon? Tapos malungkot siya at kailangan niya na makakausap. Oo. Kung ganon, paano pala kami ng mga anak mo? Malungkot din kami dito, hoy. Nag-iiyakan pa nga kami dahil gustong-gusto ka na naming makita at makasama. Aba, sa lagay mas matimbang na sa'yo yung amo mong yan kesa sa amin. Yung totoo, Francis ha, magsabi ka ng totoo.
Pinagpalit mo na ba kami sa kanya? Siya na ba yung mahal mo at hindi na kami? Sagutin mo, Francis. Hindi ah. Ba't ko naman gagawin yun? Kayo pamilya ko. Malamang dahil mapera yung babaeng yan. Tapos baka marami siyang pinangako sa'yo. Ikaw naman nasilaw na ng husto kaya ayaw mo na kaming uwian. Kaya sunod-sunuran ka sa kanya at ayaw mo na siyang lubayan. Aba, baka naman nahulog ka na sa kanya, Francis. Sabihin mo nga, hindi na pera-pera yung ugnayan nyo, no? Nagsasabihan na kayo ng mahal kita? Ano mo, ewan ko sa'yo? Parang kang tanga. Ha? Tamang inaala ka talaga, ano? Buti pa, ibaba ko na itong tawag. Wala ka namang kwentang kausap, tsaka baka magasing sa Olivia. Baka hinahanap na ako na. Francis, sandali! Hoy, nag-uusap pa tayo! Wala na tayong dapat pag-usapan. Pagod na ako kakapakinig sa mga sermon mo. Basta hintayin nyo na lang ako ng mga bata pag uwi ko. Tapos mag-uusap tayo. Francis! Francis! Ah! Yan! Mga hayop! Mga hayop! Tony, hirap na akong pagtakpan si Francis sa mga anak namin. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin sa kanila para lang tumigil sila kahahanap sa tatay nila. Lalo pa akong nanlumo nang paulit-ulit na mapako ang mga pangako ng asawa ko na uuwi siya sa amin. Gustuhin ko mang magtiwala kay Francis. Siya mismong nagbibigay ng rason para mawala yun. Kaya nga nang nasagad na ang aking pasensya at pangunawa, ay nakapagdesisyon ako ng padalos-dalos. Kinausap ko ang kapitbahay namin para bantayan muna ang mga anak namin dahil luluwas ako sa Maynila. Gusto kong malaman kung bakit hindi nakakauwi ang mister ko sa amin sa Zambales. Gusto kong mag-usap kami mag-asawa ng masinsinan. Dumating ako sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya at agad na hinanap ang asawa ko. May nagsabi sa akin na nasa opisina raw siya ng kanyang amo na si Olivia. Kaya mabilis akong nagtungo doon. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang malanding babae na yun na nakakandong sa asawa ko habang naghahalikan sila. Sa galit ko, agad ko silang sinugod. Anong iyo ka, babae ka? Ang kapal na mukha mo makipaglampungan sa asawa ko! Tinuwan mo ako! Sasaktan ako! Tinuwan mo ako! Sakta na! Francis, tulungan mo ako! Ano ba? Bitiwan mo nga si Olivia! Bakit ko gagawin yun, ha? Malandi ang babae na yan! Kaya dapat sa kanya, tinuturuan ng leksyon! Anong malandi? Anong pinagsasasabi mo Pumayag ka, di ba? Pumayag ka na gawin namin ang asawa mo yung bagay na yon. Saka, wala akong gusto sa kanya. Hindi ko siya planong agawin sa... Hindi! Unti-unti mo na nga nilalayo siya sa amin! Ano ba? Tumigil ka na, bitiwan mo si Olivia! Tama na, bitiwan mo na siya! Francis, bakit mo ako tinulak? Paano hindi kita itutulak? Sumusobra ka na! Hindi ka nakikinig! Hindi ka maawat! Ako ang asawa mo Buti pa sa labas na lang tayo mag-usap! Nakakaya yung ginawa mong iskandalo! Hindi ka sa labas! Hindi ka! Aray ko naman, Francis, dahan-dahan lang! Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Hindi ka! Tiwan mo ako! Ano ba? Oh, yan! Tiwan mo ako, Francis! Yan! Bakit mo ba ako dinala dito sa labas? Hindi pa ako tapos sa malanting babaeng yon! Hindi ka na makakapasok sa loob! Dahil baka kung ano pang magawa mo kay Olivia! Talagang pinagtatanggol mo pa! Bakit hindi? Ikaw naman yung nauna! Bigla ka na lang nanugod! Bigla ka na nakit! Hindi naman ganyan yung pagkakakilala ko sa'yo! Paano hindi ko yun magagawa? Napakalandi niya! Nakakandong pa siya sa'yo habang nakikipaghalikan! Ikaw naman mukhang sarap na sarap ka rin sa ginagawa ninyo! Ilang beses ko man dapat sabihin sa'yo na wala nga lang yon. Natrabaho lang, wala personalan. Ginagawa ko yun para bayaran ako ni Olivia. Di ba pinag-usapan na natin yon? Ano mo sabihin na kalimutan mo na? Labo mo talaga. Malabo na akong malabo pero hindi ko na kaya! Ano? Sobra na yung ginagawa niyo! Nasusuka ako! Nandidiri ako sa'yo! At kahit nasabihin mo na hindi mo naman siya mahal, na wala kayong relasyon, na trabaho lang yung ginagawa niyo,
Hindi na ako naniniwala, Francis! May nagmumukha niyo na akong tanga! Ano pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mo, pumayag ka. Na kahit sabihin mong napilitan ka lang, napakinabangan nyo rin naman yung pera na kinikita ko ron. Nakaluluwag tayo. Hindi kayo nagugutom. Nabibili nyo ng mga bata yung gusto nyo. Napaayos rin natin yung bahay. Nakakapag-ipon tayo. Kaya naman bakit bigla ka nalang nag-iinarte dyan? Bakit kulang pa ba? Ha? Kulang pa ba yung pinadadala ko sa'yo? Ano sabihin mo? Sige, gagawa ko ng paraan. Huhututan ko pa yung amo ko hanggang sa pwede na kitang sampalin ng limpak-limpak na pera. Kung pera lang sana yung kailangan ko eh. Tingin mo mag-aaksaya pa ako ng panahon na lumuwas sa Maynila para lang makita ka? Siyempre hindi na. Hindi pera mo ang kailangan namin. Francis, ilang beses ko rin ba dapat sabihin sa'yo? Hinahanap ka ng mga anak natin. Kailangan nila yung tatay nila. Kailangan din kita. Kailangan ko ang asawa ko. O ano? Pag nandun ako sa atin, pag umuwi ako, ano mangyayari? Sige nga. Kasi araw wala akong trabaho doon. Kung meron man maliit ang sahod, walang kasiguraduhan. Pa-extra, babalik tayo sa dati na hikaw sa buhay. Andito sa lugar na to ang pera. Kaya bakit ako aalis? Sige nga. Alam mo ang hirap sa'yo? Ang hirap sa inyo na mga anak natin, masyado nyo pinapairal yung damdamin nyo. Masyado kang emosyonal. Eh hindi naman ako nawala. Dito pa rin naman ako. Kasal tayo. Kasal pa rin tayo, ha? Tatay pa rin ako ng mga anak natin. Ganon? Emosyonal na pala ang tawag mo sa mga anak na nangungulila sa tatay nila. Francis, baka nakakalimutan mo. Maliit pa yung mga anak natin. Huwag mo silang asahan na mauunawaan agad nila yung sitwasyon na ako mismo ang matanda, hindi ko maintindihan. Alam mo kung anong maganda mong gawin? Mamili ka. Anong mamili? Kami na mga anak mo o yung Olivia na yon? At bakit naman kailangan kong gawin yun? Mamili ka na lang. Ay, syempre kayo ng mga anak natin. Oh, ano pang hinihintay mo? Halika na, sumama ka na sa pag-uwi ko sa atin. Francis, handa naman akong patawarin ka eh. Handa akong kalimutan yung mga atrasong mo sa akin at sa mga pagkukulang mo sa anak natin. Sige na, sumama ka na lang sa akin pa uwi. Ara, gustuin ko man. Pero may utang pa ako sa kanya. Malaking halaga rin ng salapi yun kapalit ng serbisyo ko sa kanya. Tsaka pinakinabangan naman natin yung pera na yun, di ba? Nakabayad tayo ng utang kay Ate Desi. Pagawa natin yung bahay tulad ng sinabi ko kanina. Ngayon sa kanya naman ako may pagkakautang na dapat kong bayaran. Kaya uuwi na lang ako pag natapos yun. Tony, nung araw na yun, tinapos ko na ang pagiging mag-asawa namin ni Francis. Iniwan ko si Francis kahit na hinabol niya ako at nagmakaawa na wag ko siyang ipagtabuyan sa buhay namin ng mga anak ko. Pero naging bato na ang puso ko at umakto akong bingi sa mga sinabi niya. At kahit na mabigat sa loob ko na umuwi sa Zambales na mag-isa, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Pag-asa na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, ay makakaraos at makakausad din kami ng mga bata. At tama naman ang naging desisyon ko. Dahil hindi na ako sinuyo pa ni Francis. Hindi na siya umuwi sa bahay namin. Pinangatawanan na niya ang pakikipagrelasyon sa kabit niya. Mas pinili niya ang pera. Alam ko na hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ngunit maaari ko pa namang mabago ang kasalukuyan at hinaharap. At yun ang eksaktong ginagawa ko ngayon. Sa mga anak ko na lang nakatuon ang aking atensyon at pagmamahal habang mag-isa ko silang binubuhay sa tulong ng mga kapatid kong nahabag sa akin. Sana lang magawa kong itaguyod ng maayos sa mga anak ko sa kabila ng pangiiwan sa amin ng kanilang ama. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Ara.
Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa